أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان قص علينا في القرآن نبأ آل عمران وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال سبحانه عن عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at tayo magpasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, gusto ko lang malaman kung ang ating bang ay okay ba? Okay po ba yung ating sound? Paki-check lang po kung okay na po yung ating sound, inshallah. Okay ba? Okay ba yung sound natin? Okay. Alhamdulillah. Okay po, sandali lang po ha. Medyo kasi actually po nagkaroon po ng sabi natin yun nga yung technical problem, naghahang yung aking laptop. Kaya po ay hindi tayo nakapag-umpisa according sa aking pinos na schedule. Pero bagamat ganun pa man, inshallah ay sana ay walang problema inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay. So yun nga po ay lang po ha. Alhamdulillah. Wait. Okay. Sandali lang. Magkaroon po ng problema. Okay. Yan. Ilan po ha? Hold on. Kasi ako lang kasi nag-monitor. Okay. So mga kapatid sa panampalatayang Islam, alhamdulillah, ating pong pag-uusapan ngayon inshallah subhanahu wa ta'ala ang isa sa mga napakagandang paksa. Ito ay hindi lamang para sa ating bilang mga Muslim, kundi ito ay para na rin sa pangkalahatan, Musliman o hindi Muslim, higit lalo ang mga Kristiyano, ang mga kababayan natin mga Kristiyano, dahil po inaakala po ng iba sa kanila na hindi natin pinapansin o wala tayong pagpapahalaga o hindi natin kinikilala si Maria. Subhanallah, kung batid lamang nila kung ano ang katuruan ng Islam patungkol sa yung kiniklaim nila na ina ng Panginoong Diyos na walang iba kundi si Jesucristo, mamamangha sila kung papaano tinataguyod ang pagkilala ng Islam sa natatanging babae na tinaguriang babaeng Birhen Maria o Virgin Mary, ika nga. Kung batid lamang ng mga kababayan natin mga Kristiyano patungkol sa katuruan hinggil kung papaano natin minamahal si Maria, na ang pagmamahal sa Kanya ay isang obligasyon sa ating panampalataya, ay ito ituturo sa atin na mahalin, respetuhin, kikilalanin, sabihin ay ilalagay sa Kanyang antas kung paano nilagay ng Sharia o ng batas ng Islam ang antas ng babaeng ito na si Maria. Mamamangha sila. Talagang sila ay magkakaroon ng curiosity kung paano natin pinapangalagahan ang kanyang estado, ang kanyang katayuan bilang isang Maria, bilang ina ng kinikilala nilang
Heso Kristo, ika nga, o sa atin bilang Isa ibn Maryam, anak ni Maria na si Isa, bilang isang sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya mga kapatid, ang mensaheng ito, ang lecture na ito ay para sa atin at para rin sa kanila. Naway ito ay magsilbing tulay. Inihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay magsilbing tulay para sa kanilang kabatiran, para sa kanilang kaalaman patungkol sa usapin na ito. Naway inshallah, sa pamamagitan ito ay mapukaw ang kanilang puso, ang kanilang isipan, na pag-aralan lalo ang Islam inshallah subhanahu wa ta'ala. So wag na tayo magpaligoy-ligoy pa mga kapatid sa panampalatayang Islam. So ang tanong, sino si Maria sa Islam? Sino nga ba si Maria sa Islam? 'Di ba? Ano ba ang kanyang katayuan sa Islam? Si Maria, mga kapatid sa panampalatayang Islam at mga kababayan, ang ina ni Jesus. Ang ina ni Jesus na kung saan ay Isa. Pakatandaan po natin, ang Maria o Jesus, ito po ay hindi original na pangalan mismo ng mga karakter. Dahil po ang Jesus at saka Maria, kung di ako nagkakamali, ito po ay hangong salita sa Spanish or Portuguese o Tagalog, di ba? Sa atin, Tagalog, Bisaya, di ba? Jesus o Maria. Kasi hindi naman po sila mga Spanish, hindi naman po sila mga Latino at Latinas, lalong hindi sila mga Portuguese, di ba? At lalong-lalo na, hindi po sila mga Bisaya o Tagalog o ano paman, di ba? Bagkus, sila po ay mga Palestine, sa part ng Palestine ngayon, di ba? Jerusalem, na kung saan ang kanilang original na lingwahe noon sa kanilang kapanahunan ay mga Aramaic. Kaya naman, ang kanilang original na mga pangalan ay ipinepreserba sa banal na Quran. Ang Maryam or Isa ibn Maryam ay hindi po ito Arabic language. Hindi po siya Arabic language. Bagkus ito po ay mga banyagang salita na pinapanatili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang totoong character, ang kanilang totoong pangalan. At walang nagpapanatili ng kanilang totoong pangalan maliban lamang sa banal na Quran. Subhanallah. Kaya Maryam, yun ang original na pangalan ni Maria. Hindi Maria, hindi Mary, kasi ang Mary English po yun. Hindi naman sila mga English, hindi naman sila mga sabihin natin mga Indian, English or American, di ba? Or European. Sila po ay mga tinatawag na Middle Eastern yan, ika nga, na kung saan ang kanilang original na lingwahe sa kanilang kapanahunan noon ay Aramaic. Aramaic po, di ba? Na kung kaya panatili natin ang character nila, ang kanilang original na pangalan. Kung paano pinakilala nila, paano pinakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano at sino sila, ay yun ang dapat kilalanin natin. Paano pinakilala ng Diyos ang kanilang totoong tinatawag na character. Sa pangalan-pangalan, subhanallah, ay makikita mo sa Islam ay nakapreserba na ang kanilang original na pangalan, di ba? Subhanallah. Na kung kaya sinasabi nating Maria or Mary or Jesus or Jesus para malaman agad ng mga audience natin, lalo pat na mga hindi mga Muslim. Okay? Na kung kaya si Maria or Mary or Maryam, ang original na pangalan is Maryam, ang ina ni Jesus, Jesus or Jesus, na kung saan ang original ni Jesus ay Isa ibn Maryam. Isa na anak ni Maryam. Ay si Maria or si Maryam ay nagtangan ng napaka-espesyal na katayuan at posisyon. Espesyal na katayuan at posisyon sa Islam, subhanallah. Diba? At inihayag siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang isa sa pinakamainam na babae sa lahat ng sangkatauhan. Bagkus nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay isa sa mga mistresses sa paraiso, ng paraiso. Subhanallah. Okay, sabihin mga nangungunang babae sa paraiso. Walang iba kundi ang nanay ni Isa ibn Maryam, Hesus Kristo, na walang iba kundi sa Maria, Mary or Maryam. Na kung saan siya ay pinili ng Panginoong Allah, Panginoong Diyos, higit sa lahat ng iba pang mga kababaihan, dahil sa kanyang kabanalan at devotion. Dahil sa natatangin niyang katangian, yung pagiging devoted at saka makadiyos. Okay, banal, ika nga na babae. Subhanallah, dalisay na babae. Dapat siyang tularan talaga ng mga kababaihan sa sangkalupaan, ang kanyang pagiging devotion sa Panginoon na lumikha sa kanya at naghirang sa kanya
at ang kanyang pagiging banal, ika nga, sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakinggan natin mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. So, Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. At ipaalala mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipaalala mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sinabi ng mga anghel. Sinabi ng mga anghel kay Maria, O Maryam, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinili ka para sumunod sa Kanya. Pinili ka para sumunod sa Kanya. At nilinis ka, dinalisay ka mula sa mga masasamang pag-uugali at kahalayan or imoralidad. At bukod tangi kang pinili sa lahat ng mga kababaihan sa sangkatauhan sa iyong kapanahunan. O Maryam, ipagpatuloy mo ang iyong pagsunod sa iyong Rab at tumayo ka na may pagkatakot at pagpapakumbaba, magsujud o magpatirapa ka at yumuko ka na kasama ng mga yaong yumuyuko bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya mga biyayang ipinagkaloob sa iyo. So, subhanallah, pambungad pa lang mga kapatid, ang papaano dinakila ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinili at hinirang at dinalisay si Maryam sa banal na Quran. Subhanallah, ganito po pinakilala ng banal na Quran ang tinaguriang babae, ang Birhing Maria na si Virgin Mary, si Maryam alayhassalam. Nawa ang kapayapaan ay sumakanya. Subhanallah mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ang kwento ni Maria ay umiikot lamang sa, kung ako nagkamali, sa Suratul Imran at saka sa ibang aya ng tinatawag na Suratul Maryam mismo at iba pang mga sabihin nating mga talata ng banal na Quran. Siya rin, si Maria, ay ginawang halimbawa ng Panginoong Allah na dapat tularan natin ng mga kababaihan bilang pangkalahatan. Dapat siyang tularan, subhanallah. Subalit, anong nangyari sa mga naniniwala? Anong nangyari sa mga kumikilala kay Maria bilang Birhin Maria? Nasaan sila sa ngayon sa pag-uugali ni Maria? Paano nila ginastify ang kanilang paniniwala samantalang hindi sila sumusunod sa kung ano ang pag-uugali, katangian at pagpapakita, kaugalian ni Maria? Napakalayo. Pananamit pa lang, napakalayo na. Paano pa kaya ang pag-uugali? Subhanallah, di ba? Kaya naman si Maria o si Maryam ay ginawang halimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Panginoong Allah na dapat tularan. Tulad ng kanyang sinabi sa banal na Quran, mga kapatid, pakinggan natin. Okay? وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. At nagbigay pa rin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng halimbawa hinggil sa mga yaong naniwala. Di ba? Natulad ni Maria, natulad ni Maryam, na anak na babae ni Imran, na pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapurihan at inilayo niya sa mga kahalayan at pakikiapid at inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Anghel Jibril na ihinga ang ruh o espiritu sa bukas na damit na nasa gawing bahagi ng kanyang dibdib at nakarating ang pag-ihip na ito sa kanyang sinapupunan at ipinagdalang tao niya si Isa o si Jesus alayhi salam at pinaniniwalaan niya ang mga kautusan ng Allah na kanyang Rab, na kanyang Panginoon at sinunod niya ang mga batas na kanyang itinala sa kanyang mga alipin at ang kanyang mga aklat na kanyang ipinahayag sa kanyang mga sugo at siya ay kabilang sa mga sumusunod sa kanya. So ganito inarawan si Maria,
pagdating sa papaano bigyan ng dapat na maging halimbawa sa lahat ng kababaihan sa sangkalupaan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at mga kababayan naming mga hindi pa mga Muslim, kung mayroong mang naligaw na nanonood dito. Napakaganda ng pagpapakilala ng banal na Quran patungkol kay Maria, ang natatanging babae sa balat ng lupa na nagsilang ng isang sanggol na walang sinumang lalaking gumalaw sa kanya. Ganun ka makapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinili siya, siya ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa siyang kapuri-puri, mga kapatid. Siya ay nilayo mula sa mga kahalayan at pakikiapid. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? Subhanallah. So, si Maria, or si Mary, o si Maria, mga kapatid, sa Quran mo lamang matutunghayan ang kanyang tunay na pinanggalingan. Kung sino ang kanyang magulang. Ano, sa Suratul Imran. Wallahi, walang relihiyon na pagbibigay parangal o nagbibigay parangal na katulad ng pagpaparangal ng Islam na matatagpuan mo sa banal na kasulatan ng banal na Quran bilang pag-honor, bilang pagbigay parangal sa kanya, ay ipinangalan ang isa sa mga napakahabang o mahabang sura o chapter ng banal na Quran ay ipinangalan mismo kay Maria. Kay Maria. Suratul Maryam, chapter 19 ng banal na Quran. Basahin po ninyo yan, chapter 19. Buo yan. Yan po ay buong kwento ni Maria. Subhanallah. Pinangalan mismo kay Maria. Maryam, Suratul Maryam, chapter of Mary. At hindi lamang yan. Hindi lamang pagpaparangal sa kanya mismo, bago sa kanyang pamilyang pinanggalingan. Si Ali Imran, chapter 3 ng banal na Quran. Chapter Ali Imran, Suratul Ali Imran, the family of Imran. Na kung saan si Ali Imran, o pamilya ni Imran, siya mismo yung tatay ni Maria. At batay sa aya na ito, okay? Wa Maryam ibnata Imran. Diba? At si Maryam na anak ni Imran, anak na babae ni Imran. So sa ibang kasulatan, bukod sa Islam, ibang pananampalataya, hindi mo makikita yung pangalan ni Maria. Pangalan ng tatay ni Maria. Pag tinanong mo sila ngayon, sino ang tatay ni Maria? Wala silang alam. They don't know about the father of Mary. Na kung saan ay kinikilala nila. Sinasamba nga ng iba na si Mary, di ba? Sinasamba ng ibang mga Kristiyano, kakristyanuhan, na ginagawa nilang Panginoon, si Maria. Subhanallah. Sumasamba sila dito. Hinihingan pa ng tulong si Maria. Di ba? So, hindi na alam kung sino ang tunay na pangalan ni walang nabanggit. At hindi makikita mo sa kanilang kasulatan, hindi ipinangalan ang maging maliit na sura o chapter, maliit na kabanata sa kanilang kasulatan, ang pamilya ni Imran, pati mismo ang pamilya ni Imran, at pati mismo si Maria. Walang nakalagay sa kanilang kasulatan na chapter of Mary o chapter of Imran. Chapter of family of Mary. Wala. Sa banal na Quran lamang mo makikilala kung paano pinarangalan si Maria at ang kanyang pamilyang pinanggalingan, ang kanyang tatay na si Ali Imran. Kanyang tatay na si Imran ay ibinigay, o ipinangalan ang isa sa mga napakahabang sura, ang Maryam at saka ang Ali Imran. Chapter 3 at saka chapter 19 ng banal na Quran. Kaya walang relihiyon na magsasabi at na pwedeng mangalandakan na may karapatan na ipangalandakan ang pagpapakilala o ang pagpaparangal sa babaeng ito maliban lamang sa tinatawag na Islam. Subhanallah. Na kung kaya, mga kapatid, ay tunghayan natin ang kanyang kwento. Papaano siya nanggaling, papaano siya niluwal, anong kwento sa likod nito, at hanggang sa kanyang kapanganakan, hanggang sa mga ipinanganak niya si Hesus Kristo, inshallah subhanahu wa ta'ala. So, ang kabataan ni Maria. Pag-usapan natin ang kabataan ni Maryam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ipaalala mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, ipaalala mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nangyari kay Maryam, ang nangyari kay Maria alayhas salam, sumakay nawang kapayapaan, at sa kanyang ina, at sa kanyang anak na si Jesus. Pero mo, ang character dito involved ay kay Maria, sa aya na ito, kay Maria, sa ina ni Maria, pati si Jesucristo, at maging ang kanyang tatay. Okay? Ang nangyari kay Maria, at sa kanyang ina, at sa kanyang anak na si Jesucristo, upang tugunan ang sinumang nag-aangkin ng pagiging ilah, ng pagiging Diyos ni Isa, ni Jesucristo na sinasamba o di kaya ay sa kanyang pagiging anak ng Allah. So ito ay paglilinaw. Ang ayan na ito isang paglilinaw para sa mga nagtuturing kay Jesus na Panginoon or anak ng Panginoon. Noong sinabi ng asawa ni Imran, idh qalat imra'atu Imran. Noong sinabi ng asawa ni Imran habang siya ay nagdadalang tao. Sino bang asawa ni Imran? Ako rin sa mga historian at mga fasirun, si Hanna. Si Hanna ang kanyang pangalan, ang asawa ni Imran, na kung saan nanay ni Maria. Nung sinabi ni Hanna, na asawa ni Imran, o aking Rab, so nananalangin itong, bago pa ito iluwala, bago pa siya iluwal, si Maria. Wala pa siya sa tinatawag na sinapupunan. So, sapagkat si Imran at saka si Hanna ay parihong matanda na. Para siyang, parang sa atin, parang minupos na imposible na magkaroon ng anak pa. Subalit sa kanilang mga katangian ay talagang hindi sila nawawalan ng pag-asa. Kaya ito ay lesson sa mga inaakala nilang baog sila o kaya wala na silang pag-asa magkaroon ng baby. Diba? Dahil sa unfertilized ang tawag ba dyan? Or baog o ano pa mang katulad nito. So, sana maging aral ito sa kanila. Na kapag manalig ka sa Allah, walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So, sabi ni Hanna na asawa ni Imran, na nanay ni Maria, o aking Rab, o Panginoon ko. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni. O aking Rab, ako ay nangangako sa iyo na ipagkakaloob ko sa iyo ang nasa aking sinapupunan bilang taimtim na pangako mula sa akin, na siya ay pagsisilbihan ko sa Baitul Maqdis, Palestine. Ito yung Baitul Maqdis, ito yung tinatawag na masjid, na pangatlong masjid, na hindi nakalagay sa hadith ni Prophet sallam na hindi pwedeng maglakbay, na ang intensyon ay para magdasal sa isang masjid, maliban lamang sa tatlong masjid. Masjid al-Haram, Masjid al-Hadha, wa Masjid al-Aqsa. Ibig sabihin, ang Masjid al-Haram, itong nasa Makkah, at yung masjid na sa Madina, at saka ang Masjid al-Aqsa. So, sabi niya, na kapag pinagkalooban daw siya ng tinatawag na ng anak, o kaya ng supling ng bata sa sinapupunan, ang kanyang pangako na siya ay pagsisilbihan ko siya sa Baitul Maqdis. Muharrar. Ang ibig sabihin na muharrar ay magiging servant ika nga. Pag sinabing muharrar, sa kapanahunan nila, doon sa Baitul Maqdis ay yun yung maglilinis, mag-aalaga ng Baitul Maqdis. Okay? Para bang sa atin nga panahon ngayon, para siyang maintenance ika nga. At doon na rin, siyempre, maggagawa ng pagsamba. Na kung kaya hinihiling ko na ito ay tanggapin mo sa akin, yung panalangin na yaon. Dahil ikaw lamang ang sami', sabi ni Hanna. Ang ibig sabihin ng sami', ikaw lamang ang ganap na nakakarinig ng panalangin. Na al-alim. Ang ibig sabihin ng al-alim, ang ganap na nakakaalam ng aking layunin. So, isa sa mga katangian ng pagdudua ay kailangan na banggitin mo ang mga katangian ng iyong pinapanalanginan. O ng iyong tinatawag na ibig sabihin ng iyong na iyong sinasamba. Na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, ipinanganak si Maria kay Hailey, kay Imran. Ito yung biblical term na Imran is Hailey. Okay? English term ika nga or Latin term o ano pa man, Greek term
Pero ang kanyang original pangalan is Imran. So according sa mga historian, other name is Heli. Okay? Ipinanganak si Maria o si Mariam kay Heli or Imran at ng kanyang asawang si Hanna. Kanyang asawang si Hanna na kung saan siya ay mula sa angkan ni Dawud. Ibig sabihin, si tinatawag na si Hanna ay mula sa Davidic descent, ika nga. Ibig sabihin ay mula sa tinatawag na angkan ni Propetang Dawud, ni Prophet David alayhis salam. Sa mga katuwid, siya ay nagmula sa pamilya ng mga propeta. Ibig sabihin, si Hanna, si Maria mula kay Hanna at si Hanna mula sa angkan ni Dawud, na si Dawud mula sa angkan ni Propeta Abraham alayhis salam, mula sa angkan na tinatawag ni Propeta Adam alayhis salam. Di ba? Siya ay mula sa angkan ng mga propeta. Di ba? Mula kay Abraham hanggang kay Noah alayhis salam, kay Adan. Nawa lahat ng kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapapasa kanilang lahat. Katulad ng nakasaad sa talata na binanggit natin, siya ay isinilang sa hinirang na pamilya ni Imran, na kung saan nanggaling sa hinirang na pamilya ni Abraham, na kung saan isinilang mula sa hinirang na pamilya. Lahat ng ito ay mga pamilyang hinirang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Hanna ay isang baog na babae. Isang baog na babae si Hanna na nagnanais ng isang bata. Nagnanais na magkaroon ng sanggol. At siya ay gumawa ng isang panata sa Panginoon na kung bibigyan siya ng isang anak, maglalaan siya ng paglilingkod sa kanya sa templo, which is sa tinatawag na Baitul Maqdis. So tinugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Panginoon ang kanyang pagsusumamo, ang kanyang panalangin, at siya nga ay nagsilang ng isang anak na babae. Siya nga ay nagsilang ng isang anak na babae. Nang siya ay manganak, siya ay nalungkot. Nalungkot si Hanna sapagkat ang kanyang anak ay babae. Kasi expected niya ay lalaki ang kanyang magiging anak. Dahil karaniwan kasi na binibigyan ng serbisyo sa Baitul Maqdis o sa templo ng Baitul Maqdis ay mga lalaki. Ay mga tinatawag na lalaki. Kaya parang hindi ata akma na magserbisyo kasi ng pangako at yun ang panata ni Hanna na kapag binagkalooban siya ng anak ay gagawin niya ang tinatawag na takapagsilbi ng templo ng Baitul Maqdis. So sa Banu Israel, walang kinikilalang babae na nagsiservisyo sa Baitul Maqdis kundi mga kalalakihan lamang. It's rare, ika nga. So nalungkot si Hanna sa resulta o sa bunga ng kanyang panalangin na ang expected niya ay ang lalaki. Subalit ang binigay ng Allah ay babae. Naku, walang iba kundi si Maria. So gusto kong ma-insert lamang dito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya naman sa mga sinasabing baog o kaya wala ng pag-asang mga anak, mayroon pang pagkakataon. Walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Basta ayusin mo lang ang layunin mo. Ayusin mo ang tinatawag na intensyon mo sa bagay na iyon na bakit ka gusto magkaroon ng anak. Diba? Bakit ka gusto magkaroon ng anak? Kasi, subhanallah, kapag ang layunin mo ay mabuti, gusto mo magkaroon ng anak para magkaroon ng tagapagsilbi ang Panginoon. Iba? Para siya ay magiging isang payos, mabuting taga-alagad ng Diyos. Taga-alagad ng Allah. Servant of Allah. Lahat tayo servant ng Allah. Kasi ang mindset kasi ng tao, ang servant lamang ng Diyos, ang alagad lamang ng Diyos, ay yung tinatawag na sabihin natin, yung taong nagsumasamba. Pag hindi ka sumasamba, hindi ka servant of God. No. You are slave of God. Lahat tayo ay slave of God. Tayo ay mga servant ng dakilang tagapaglikha. Tayo mga alipin ng dakilang tagapaglikha. So magpakaalipin ka sa dakilang tagapaglikha mo. So subalit, unfortunately, may mga tao na hindi nagpakaalipin bago sila ay naging mayabang at palalo sa dakilang tagapaglikha. Sila ay hindi kumikilala sa lumikha sa kanila. Kaya sila ay naging mayabang at nangaligaw. Dahil sa kanilang kayabangan, dahil ayaw nila magpakaalipin at maging tagapagsilbi ng dakilang tagapaglikha. Dahil ang katotohanan, tayo ay lahat mga alipin ng Diyos. Lahat tayo ay servant of God. Diba? So dapat tayo ay magpakumbaba at dapat magpakaalipin tayo sa harapan ng dakilang tagapaglikha na lumikha sa atin. So dapat magkaroon ka ng mabuting layunin, baka sakaling ipagkalusay ng Allah at biyayaan ka ng Allah ng isang mabuting anak. Diba?
So, there is no impossible to Allah kung ipagkakalob ng Allah kahit baog ka. Kaya sabihin ng mga doktor, magdeklara pa ang lahat ng sangkatauhan na lahat, wala ka ng pag-asa pang magkaroon ng tinatawag na sabihin natin ay ng anak. So, the only key is the supplication to Allah. And of course, manalig ka at magtiwala ka sa Allah. Dahil walang imposible sa Kanya. Di ba? So, na kung kaya mga kapatid, dininig ang panalangin ni Maria. Dininig. Ipinagkaloob ang panalangin ni Maria, subalit on the contrary, ay taliwas doon sa kanyang expectation. Na kung saan babae ang ipinagkaloob ng Allah kay Maria, kay Hannah, at walang iba kundi si Maria. Dahil dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. So noong nabuo ang kanyang pagdadalang tao, ipinanganak niya ang kanyang sanggol na babae. Sinabi niya, O aking Rab, o aking Panginoon, ang aking ipinanganak ay babae at hindi maaring manilbihan sa Baitul Maqdis. Hindi maaring manilbihan sa Baitul Maqdis. Okay? So, yun mga kapatid. So, nang siya ay nagpahayag ng kanyang kalungkutan, ng kanyang pagdalamhati, dahil nga ay papaano maging tagapagsilbi ito ng Baitul Maqdis na samantalang babae. Kaya naman dahil gusto kong lalaki, dahil gusto kong siya maging tagapagsilbi ng Baitul Maqdis. Di ba? Na kung kaya nung siya ay nagpahayag ng kanyang kalungkutan at pagdalamhati sa bagay na ito, sinaway siya ng Panginoong Allah. Siya ay pinagsabihan at pinagwikaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu, okay? Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakababatid kung anuman ang kanyang isinilang, at ito ay pagkakalooban ng Allah ng di pangkaraniwang katangian. At sinabi niya, hindi maari na ang lalaki na aking hinahangad para manilbihan ay katulad ng babae. Dahil ang lalaki ay higit na malakas at karapat-dapat sa paninilbihan. Gayon paman, pinapangalanan ko siya ng Maryam at hinihiling ko ang kalinga mo para sa kanya at sa kanya magiging pamilya mula sa syaitan na isinumpa at inilayo mula sa iyong awa. Okay? So ito ay isang assurance nga mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So unang-una mga kapatid at mga kaibigan at mga kapanalig at mga kababayan, na ang bersikulo na ito, ang talatang ito, na may mga bagay na ay naakala natin na ito ay nakakasama sa atin at hindi maganda sa atin, pero ang katotohanan, batid ng Allah na ito ay nakakabuti sa atin. At ito ay napatunayan sa ibang talata ng banal na Quran, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tunay na inaakala ninyo na may mga bagay na inaakala ninyo na ito ay nakakasama sa inyo, ito ay pangit sa inyo, pero ang katotohanan ito ay nakakabuti sa inyo. On the contrary, may mga bagay na iniisip ninyo at inaakala ninyo na ito ay nakakabuti sa inyo, yung pala ay nakakasama sa inyo, at ang Allah ang nakababatid at wala kayong alam. At hindi natin alam ang mga bagay na ito. Ang alalamang. Kaya anumang ipinagkaloob sa atin ng Allah, dapat mong isipin na ito ay nakakabuti para sa iyo. Upang sa ganon ay mawala ang iyong negative thinking, ika nga. Diba? So dapat positibo tayo. Positibo lang. Positive-minded tayo. Na ito ay pinagkaloob sa akin ng Allah, ito ay nakakabuti sa akin. Diba? Kahit na alam na nasa isip natin na ito ay pangit para sa atin. Nakatulad nangyari kay Hannah.
Di ba? Iniisip niya na ito hindi nakakabuti sa kanya, parang hindi akma doon sa kanyang kagustuhan, pero subhanallah, ang Allah mismo nagsabi na wallahu a'lam bima wada'at. Alam ng Allah. Okay? Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay, ika nga, kung ano man ang kanyang isinilang. At ano ang nakakabuti sa kanya, doon sa kanyang isinilang, at doon sa nagsilang. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah, ang kabutihan dito kay Hannah ay tinanggap niya later on. Kaya dahil dito, dahil ang lalaki, higit sabi niya, na tinanggap niya, kaya nga't nanalangin siya, O Allah, na ako ay humihingi sa iyo ng panganganlungan, diba? At pangangalaga. Okay, at mismo binigyan niya ng pangalan na si Maria. Kaya nga mismo, dineklara ng kanyang pangalan at hindi pwedeng mabago yan. Kasi mismo, ang nanay niya mismo ang nagpangalan na ito ay tatawagin niyang Maryam. Okay, Maryam. So bakit natin babaguhin ang pangalan ng ina ni Jesus, ng ina ni Isa, ina ni Jesus? Di ba parang ikaw, halimbawa, kapag tinawag kita ngayon na sa mga pangalan mong general, halimbawa, pangalan mo is Fatima. Tapos tatawagin kita ngayong sabi nating Khadija. Paulit-ulit pa talaga, Khadija. Do you think na malulugod ka? Samantalang Fatima ka eh. At ito yung ipinangalan sa iyo ng iyong magulang. Tapos sasabihin ko ngayong Khadija ka, sapakin kita dyan eh. Sabi nga ng mga kantong, pananalitang kanto, di ba? So, hindi ako Khadija, Fatima ako. So, di ba? So, kung tatawagin kita ngayon sa malayo, Fatima ka, tapos Khadija, lilingon ka ba? Hindi ka lilingon. Kasi bakit ka tumatawag sa pangalang hindi niya pangalan? So, kinakailangan i-preserve natin ang kanyang pangalan. Ganun din ito sa tinatawag na dakilang tagapaglikha. Kapag ang Panginoon ay tawag ka ng tawag sa Panginoon, pero ibang pangalan ang tinatawag mo, at hindi niya katangian, paano ka tutugunan at lilingunin ng iyong Panginoon? Ng totoong Panginoon mo na lumikha sa iyo. Na samantalang iba ang tinawag mong Panginoon at hindi ang kanyang tunay na pangalan. Di ba? So dito mga kapatid, sapagkat pinili ng Panginoong Allah ang kanyang anak na si Maryam, na maging ina ng isa sa mga pinakadakilang himala ng paglikha. Isa sa mga pinakadakilang himala ng paglikha. Walang iba kundi ang kapanganakan ni Jesus, sumakay nawang kapayapaan, mula sa isang birhing ina. Kaya naman pinangalanan ni Hannah ang kanyang anak na Maria at Maryam, at siya ay nanalangin sa Allah na siya ay kanyang pangangalagaan at pangangalagaan ang kanyang anak mula sa syaitan. Subhanallah, biro mo, ibig sabihin, ang pangangalaga na ipinagkaloob ng Allah kay Propeta Jesus, ayan ay isa sa mga sanhi ng dua ng kanyang lula na walang iba kundi si Hannah. Dahil hindi pa isinilang si Jesus, ay nanalangin na si Hannah ng proteksyon at pangangalaga sa Allah para sa kanyang anak na si Maryam at ang kanyang magiging anak na walang iba kundi si Isa ibn Maryam. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, napakadakila ng panalangin ng magulang. Dito natin, ang aral dito ay, kaya nga naman sa katuruan ng Islam, ang panalangin ng magulang ay katanggap-tanggap para sa kanyang anak. Di ba? So, tayo mga magulang, kinakailangan i-take natin ang opportunity na ito, na ipanalangin natin lagi ang ating mga anak sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan. At inshallah, eventually, sa kanilang paglaki, ay pagkakalob ng Allah yan sa kanila, inshallah. Diba? Ya Allah, nawa i-guide mo sa kanya ang kabutihan at maging mabuting alipin at alagad mo. Ya Allah, na biyayaan mo siya ng kaalaman at pangunawa sa iyong pananampalataya at gawin mo siyang tagapagsamba mo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Diba? Yun ang mga panalangin ng dapat ng mga magulang sa kanyang anak. At ya Allah, ipangalagaan mo siya mula sa anuman na kapahamakan na dulot ng syaitan at ng iyong mga nilikha. So mga kapatid sa panampalatayang Islam, tunay na tinanggap ng Panginoong Allah ang kahilingan na ito, ang dua na ito, duha ni Hannah, at ibinigay niya kay Maryam, ibinigay niya si Maria o si Maryam ng kanyang anak sa lalong madaling panahon. Na siya ay walang iba kundi si Jesucristo o si Isa ibn Maryam, isang nagtatangan ng tatanging katangian na hindi ibinigay sa mga nauna sa kanya ni pagkatapos niya. Kasi bakit? Unang-una, yung pagkakalikha sa kanya, unique, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Very unique. Diba? Kasi pakatandaan natin, merong 4 na creation
ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang tao. Una, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang tagapaglikha, ay naglikha ng isang tao na walang pinanggalingang mga magulang. Walang pinanggalingang tao. Bagkus siya ay nanggaling mula sa alabok, at ang alabok ay walang buhay, at lahat ng buhay ay nagmula sa tubig, kaya naman ay pinaghalong alabok at tubig. Kaya nagiging clay or mud. At yan ay walang iba kundi si Adam, at sa pamamagitan ng salita ng Allah na kun fayakun, ito ay magiging ito, naging at nagiging, at naging si Adam. Diba? At pagkatapos ng likha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tao na mayroong pinanggalingang lalaki na walang pinanggalingang babae. At yan ay walang iba kundi si Eva. Si Eva, alam natin siya ay nagmula sa tadyang malambot na tadyang ni Adan. At yung tadyang na ito ay, kaya nga't ang essence ng babae ay napakalambot nila. Napakarupok nila. Kaya kapag itinuwid mo sila ng paspasan, ng mabilis na pagtutuwid at hindi dahan-dahan, ay talagang mababali at hindi ka magtatagumpay na ituwid sila. Tulad ng tadyang na ito na malambot, kapag itinuwid mo sila ng force, by forced, talagang mababali ang malambot at tadyang na ito. Subhanallah. Then pagkatapos naglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tao na may pinagmulang babae at walang pinagmulang lalaki. At yan walang iba kundi si Isa ibn Maryam, si Jesu Kristo na anak ni Maria. Siya ay, sabihin natin, ay nagmula sa isang babae na walang pinanggalingang lalaki, mga kapatid. At of course, pangapat na paglikha ay naglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na merong pinanggalingang babae at saka lalaki. At tayo na yun, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya nga't mga kapatid, alinman sa kanilang dalawang mag-ina ay hindi nadampian sa pamamagitan ng paghipo ni Syaitan o pagsundot ni Syaitan noong sila ay isinilang. Alinsunod dito, mga kapatid, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min bani Adam mauludun illa yamussuhu syaitan hina yuladu. Fayastahillu sarikhan min massi syaitan ghaira Maryama wa ibniha. Thumma yaqulu Abu Hurairah wa inni u'idhuha bika o biki u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim." Walang sino man na anak ni Adam na ipinanganak maliban na lamang na siya ay hihipuin o susundutin ni syaitan sa tuwing siya ay iniluluwal ng kanyang ina. Kaya batay sa hadith na ito, makikita natin siguro, kaya ma-observe natin lahat ng mga ipinanganak ay umiiyak. Okay? Ay umiiyak sila. Anong kadahilanan bakit sila umiiyak? Sabi ng mga manghihilot, kailangan paiyakin. Okay? Subhanallah. Ito ay nakasaad na sa hadith, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kung bakit umiiyak yung sanggol. Bakit siya umiiyak yung tinatawag na sanggol? Bakit? Sa kadahilanan, ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walang sinumang anak ni Adan na ipanganganak maliban na lamang na siya ay hihipuin o susundutin ni Syaitan sa tuwing siya ay iniluluwal ng kanyang ina. Kaya't naman ang sanggol ay umiiyak dahil sa paghipo o pagsundot ni Syaitan, maliban kay Maryam at sa kanyang anak na si Jesus. Bakit? Dahil sa panalangin ng kanyang ina na si Hannah at lula ni Jesus na si Hannah. Panalangin na pangalagaan. Diba? Natin yung babalikan natin yung aya kanina na siya ay nagpapakupkop at humingi ng pangalaga mula sa Allah na pangalagaan si Maria at ang kanyang magiging anak mula sa Syaitan. Kaya dahil dito, pagkatapos sinabi ni Abu Hurairah bilang pagsipi ng aya, wa inni a'udhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. U'idhuha biki wa dhurriyyataha u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. At iniling ko ang akalinga mo para sa kanya at sa kanya magiging pamilya mula sa syaitan na sinasumpa at inilayo mula sa iyong awa. Yun yung panalangin ni Hannah na ipinagkaloob ng Allah sa kanyang anak na si Maria at sa kanyang apo na si Jesu Kristo Isa ibn Maryam. Kahit dahil ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, alinsunod ito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. So dininig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin at tinanggap sa kanya ang pangako ng magandang pagtanggap at pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang anak na si Maryam alayhas salam. Inaruga at siya ay lumaki sa mabuting aral anang magandang paglaki. Hinubog siya, nurtured ika nga, ng magandang pagkakahubog at ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging madali para sa kanya ang pangalaga ni Zakaria alayhi salam. Kaya si Maryam, mga kapatid, ay pinatira sa kanyang lugar na sambahan na tinatawag na Al-Mihrab. Tinatawag na Al-Mihrab. So, ibig sabihin, since na, to make a story short, kasi naunang namatay si Imran. Pagkatapos ito ay, nung isinilang, si Maria, ilang taon nang nakalipas, ay pumanaw at yumao ang kanyang ina na si Hannah. At ang pangalaga ngayon ay napunta kay Zakaria. Now, for your information mga kapatid, si Zakaria ay maternal uncle ni Maryam. Dahil si Zakaria ay asawa ng kapatid ni Hannah na babae. Okay? So, merong kapatid si Hannah na babae at ito ang naging asawa niya ay si Zakaria. At si Zakaria at saka yung kapatid ni Hannah or si Hannah ay magpinsan. So doon pa man ay batas pa, ika nga na pwedeng asawahin ng pinsan hanggang sa ngayon sa batas ng Sharia. So yung mga nagsasabi bawal pa asawa ng pinsan, ang tanong kanino batas yun? Sino nagsabi na bawal asawahin ng pinsan? Ito ay tradisyon lamang na mga sa atin, mga sabi natin western o kaya sa atin sa Pilipinas. Diba na mga hindi mga Muslim. At lalo mga iba mga Muslim. Pero sa batas ng Islam, ay pwedeng asawahin ng magpinsan, kahit buong pinsan, kahit first cousin. Katulad na lamang nangyari kay Zakaria, pati yung kapatid ni Hannah. Diba? So ibig sabihin dito, si Zakaria din, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ay merong anak na si Yahya, John the Baptist. Si Yahya. So si Yahya or si John the Baptist, na anak ni Zakaria, ay magpinsan sila ni Maryam. Na ibig sabihin, si Jesus Christ, ang kanyang tiyuhin ay walang iba kundi si Yahya or si John the Baptist. Okay? So, according sa itinatawag na katuruan ng ibang pananampalataya, si Maria ay ipinaasawa kay Carpenter, kay Joseph the Carpenter. Hindi ko alam kung paano sumulpot si Joseph the Carpenter. Di ba? Paano sumulpot ika nga. Di ba? So, para sa ganun ay hindi siya mahulog sa kahihiyan dahil nga sa pagkakaroon ng pagdadalang taon niya kay Hesus Kristo. So, mga kapatid sa panampalataya sa Islam, walang Jose Carpentero, walang ganung karakter. Allahu alam. Wala akong nabasa mula sa mga sabihin nating historian ika nga, mufassirun, Allahu alam. Pero walang katotohanan na ito ipinaasawa kay Maria. Dahil kaya nga Virgin Mary eh. Ano pa yung titulo ng Virgin Maria kung meron siyang asawa? Subhanallah, di ba? So, yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, pag-usapan natin ang mga himala sa kanyang presensya, sa kanyang sarili at pagbisita ng mga anghel kay Maria. So, tapos natin pag-usapan ng inailuwal na si Maria at pangalaga ngayon na napunta kay Zakaria. Siya ay pinapunta doon sa tinatawag na Mihrab. Ika nga, di ba? Kasi dati halos ipagtabuyan si Maria nung maliit pa siya, ako rin sa tinatawag na history, halos ipagtabuyan si Maria at hindi tatanggapin ng mga scholar ng mga Banu Israel. Dahil nga siya ay babae at hindi pwedeng tumira doon sa tinatawag na templo dahil nga ang pwede lamang manilbihan sa templo ay mga lalaki. Kaya hindi pwedeng magsilbi ang babae sa templo o sa Baitul Maqdis dahil nga babae eventually ay magkakaroon ng menstruation. 'Di ba? Kaya bawal sa kanila 'yon. 'Di ba? Bawal kaya nga alam mo ba na sa mga Hudyo na napaka sobrang linis ng mga Hudyo pagdating sa physical, so nasusobrahan sila kasi nga yung sa mga Hudyo ay maging pag magkaroon ng babae na menstruation ay hindi na pwedeng tabian kahit hindi sila pwedeng makihalos sa tinatawag na sinisiklod yung babae, parang pinandidirihan kapag meron silang menstruation kasi tinuturing na babae ay marumi sa ganong estado ayon sa doktrina ng mga Hudyo. Okay?
So, ano ba yung mga himala sa kanyang presensya at pagbisita ng mga anghel? So, mga kapatid, habang lumalaki si Maria, maging si Propeta Zakaria, si Zakaria isang propeta, ay kanyang napansin ang mga espesyal na katangian ni Maria. Meron na siyang napansin ng mga espesyal, natatangi mga tinatawag na katangian ni Maria habang lumalaki siya. Dahil sa iba't ibang mga himala na naganap sa kanyang harapan, sa kanyang sarili. Habang lumalaki si Maria, siya ay binigyan ng isang hiwalay na silid sa loob ng moske ng Bait al-Maqdis, kung saan maaari niyang ilaan ang kanyang sarili sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa tinatawag na mihrab. So hiwalay na silid. Yun ang tinatawag na al-mihrab. Tuwing papasok si Zakaria doon sa mihrab, sa silid, upang makita kung ano ang kanyang mga pangailangan para tuklasin kung ano ba yung mga gusto ni Maria, natatagpuan niya ang masaganang mga prutas, mga masaganang pagkain sa kanyang harapan. Di ba walang pwedeng pumunta doon sa lumaliban lamang kay Zakaria. Walang sino mang lalaking pupunta doon kasi nga pinangalagaan si Maria mula sa mga kalahalayan, immoralidad. Di ba? So dito ay nagkaroon ng pagtataka ngayon si Zakaria. Bakit? Sino nagbigay sa iyo ng mga prutas na iyan? Ng mga pagkain na iyan? Na samantalang ito ay labas sa panahon ng pagkakaroon ng mga prutas. Parang hindi season ba ng mga prutas? Halimbawa, season ng mansanas. Wala namang season ng mansanas ngayon. Bakit nagkaroon ka ng mansanas? Di ba? O walang mangga ngayon. Kunyari lang. Mangga. O bakit may mangga ka? Samantalang wala namang bunga ng mangga ngayon. O bakit may dates ka? Samantalang walang bunga ng dates. Di ba? So, taliwas doon sa tinatawag na sabihin natin ay na season, ika nga, sa pagkakaroon ng mga prutas. So, nagkaroon ng malaking pagtataka ngayon si Zakaria sa mga himala na ito. Kaya dahil dito mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sa tuwing papasok sa lugar na ito si Zakaria alayhi salam, yung kanyang maternal uncle, ay natatagpuan niya ang mga nakahain na masasarap na pagkain. Tagpuan niya mga nakaahi na mga masasarap na pagkain. Sinabi ni Zakaria alayhi salam, O Maryam, saan nanggaling ang mga rizqa? Saan nanggaling ang mga mabuting pagkain na ito, mga biyayang ito? Sinabi ni Maryam, ito ay biyaya na nagmula sa Panginoong Allah. Nagmula sa Allah. Sa katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kagandahang loob, binibiyayaan niya ang sinuman na kanyang nais mula sa kanyang mga nilikha ng walang hangganan. Biro mo? So mula pagkamusmus pa ay siya ay naniniwala na sa nag-iisang dakilang tagapaglikha at sumasamba sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Mula sa mga angkan ng mga propeta si Maria, mararangal na mga tao. Subhanallah. Kaya nga isa sa mga yung marangal na angkan na pinagmulan. Kaya isa yun sa mga katangian na dapat nating maghanap pag tayo nag-asawa, ay asawahin natin yung babae na alamin natin ang kanyang background. Kung siya ba ay saan ba nagmula ang kanyang pamilya? Siya ba ay mararangal? Kilalang mabubuting mga angkan o hindi? Okay? Siya ay binisita ng mga anghel ng higit sa isang okasyon. Hindi lamang isang okasyon, kundi higit isa. Napakaraming okasyon na binibisita siya ng mga anghel. Hindi lamang isang anghel, kundi mga anghel, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinasabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na dinalaw siya ng mga anghel at ipinaalam sa kanya ang kanyang kapuri-puring katayuan mula sa sangkatauhan. Narito po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. So ito po yung pahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa pagbisita ng mga anghel kay Maria. At ito ay nasipin natin sa unang introduction natin kanina. At ulitin lamang natin at ipaalala mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sinabi ng mga anghel. So ibig sabihin ay hindi lamang isang anghel ang bumisita kay Maria, kundi maraming mga anghel. O Maryam, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinili ka para sumunod sa Kanya. Pinili ka, hinirang ka, at nilinis ka mula sa mga masasamang pag-uugali at kahalayan. At bukod tangi kang pinili sa lahat ng mga kababaihan sa sangkatauhan sa iyong kapanahunan. O Maryam, ipagpatuloy mo ang iyong pagsunod sa iyong Panginoon at tumayo ka na may pagkatakot at pagpapakumbaba. Yan ang ibig sabihin ng tinatawag na waqanuti, maya Maryamu qunuti. Magsujud o magpatirapa ka at yumuko ka na kasama ng mga yaong yumuyuko bilang pagsasalamat sa Allah sa kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa iyo. So ibig sabihin kapalit ng pagsamba mo, kapalit ng tinatawag na mga bagay at mga ipinagkaloob ng mga biyaya sa iyo o Maria, ay isambahin mo ang Allah. Ibilang mo ang sarili mo mula sa mga nagsusujud at sa mga nagpapatira pa. So yan dapat, sa ayan na ito patunay mga kapatid na bilang isa sa mga diwa ng pasasalamat sa ating Panginoon, sa dakilang tagapaglikha, sa kabilang mga ipinagkaloob sa atin na hindi mabilang, subhanallah, ay patuloy tayong isama ang ating mga sarili mula sa mga nagsusujud at sa mga nagruruko. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Now, tunghayan natin ang tinatawag ang mga pagpapahayag sa Kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ipinagbigay alam sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakataon na binigyan ng mga anghel si Maria ng mga gandang balita, glad tidings, good tidings, ng isang sanggol sa madaling panahon. So, ipinaalam na ng mga anghel na siya ay magsisilang ng isang sanggol. At ang kanyang magiging katayuan dito sa mundo, yung katayuan ng kanyang magiging anak, at ang ilan sa mga himalang gagawin ng kanyang anak dito sa daigdig. So narito po yung mga kabanata na may kinalaman dito. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. At wala karoon o propeta ng Allah nang sinabi ng mga anghel. So sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad, wala karoon no nangyari yaon. Nangyari ito o propeta ng Allah. Nang sinabi ng mga anghel kay Maria, o Maryam, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, binibigyan kanya ng magandang balita ng isang sanggol na mangyayari sa pamamagitan ng salita ng Allah, na sasabihin sa kanya na kun. Ang ibig sabihin ng kun, maging fayakun. At ito ay magiging maganap at ito ay kaagad na magaganap. Ang kanyang pangalan ay Al-Masih Isa ibn Maryam. Ang ibig sabihin ng Al-Masih Isa ibn Maryam, ang Messiah, the Messiah, the chosen, the appointed one. Jesus na anak ni Maria. At siya ay igagalang dito at sa kabilang buhay at kabilang sa mga malalapit sa Allah sa araw ng muling pagkabuhay. So malinaw po mga kapatid sa pananampalatayang Islam na idineklara na ng Allah kay Maria na magkakaroon siya ng tinatawag na sabihin natin ng anak. At pakatandaan natin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala siyang alam sa kwento ng mag-ina. Anong alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi nga matagal na panahon ang lumipas bago pa ang pagsilang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wala namang dati dyaryo, walang television, ano pa mang katulad nito. 'Di ba? At napakalayo ng Palestine sa tinatawag na Saudi Arabia, which is ng Makkah, para malaman ni Propeta Muhammad ang nangyari, 'di ba, sa kapanahunan ni Jesus at ni Maria.
Kaya naman, ang nagparating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, upang malaman din natin ang totoong nangyari, kasi walang sino mang nakakaalam ng eksaktong pangyayari at totoong pangyayari maliban lamang sa kapahayagan. Maliban lamang kung ito ay ay ipapahayag sa atin ng higit na nakakaalam, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kaya ipinarating ito kay Propeta Muhammad ang nangyari kay Maria at sa kanyang anak na si Jesucristo, at ang magandang balita na ipinagkaloob kay Maria na siya ay magsisilangan ng isang dakilang tao, dakilang sanggol, na ito ay malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. At pagkatapos ay sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. So ito yung ipinaalam kay Maria kung ano yung magiging katayuan ng kanyang anak. Ano ang kanyang magiging estado dito sa daigdig. At kabilang na rito yung sinabi ng Allah na ito, siya ay makikipag-usap sa mga tao habang siya ay isang sanggol pa lamang sa kuna, bago pa man ang yugto ng pananalita, at siya ay mananawagan sa kanila tungo sa Allah kapag siya ay malaki na. So, according sa tinatawag na Islamic teaching, ang kauna-unahang mirakulo na ipinamalas ni Jesus ay ang kanyang pagsasalita noon na siya ay nasa duyan pa lamang at nung siya ay sanggol pa lamang. Okay? Siya ay nagsalita sa mga tao. Nagsalita ng talaga salita nila na which is bata pa, musmus pa, nasa duyan pa, upang ipagtanggol ang kanyang ina laban sa mga maling akusasyon, maruruming akusasyon sa kalaban sa kanyang ina. Subhanallah. At nag-aanyaya siya na masambahin na siya ay propeta at tagapagsilbi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Diba? So yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam, which is sa ibang pananampalataya, hindi ito tinatawag na unang mirakulo. Diba? Bagkus sa Islam, ang unang mu'jiza ay na ginawa ni Jesucristo ay ang kanyang pagsalita noong siya ay musmus pa lamang sa duyan, mga kapatid. At tulad ng sinabi sa hadith na ito, sa aya na ito, mga kapatid. Okay? Siya ay makikipag-usap sa mga tao habang siya ay isang sanggol pa lamang sa kuna, bago pa man ang yugto ng pananalita, at siya ay mananawagan sa kanila tungo sa Allah. Biro mo, magdadawa siya tungo sa Allah. Ibig sabihin, o mga tao, sambahin niyo ang Allah, ang Panginoon ko at Panginoon nating lahat. Okay? Kapag siya ay malaki na nasa yugto na ng kalakasan at ganap ng binata, ayon sa kung ano ang ipinahayag sa kanya ng Allah. At pakikipag-usap na ito, mga kapatid, na kanyang gagawin ay pakikipag-usap bilang propeta, pamamahayag at pamamatnubay, at hindi bilang anak ng Diyos o Panginoong Diyos. At isa siya sa mga mabuting tao, matuwid sa kanyang pananalita at gawa. Yan ang ibig sabihin ng salihin. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. So pagkatapos sabihin ng mga anghel sa magiging estado ng kanyang anak sa daigdig kay Maria, so nabigla si Maria. Sinabi ni Maria alayhas salam na nagugulat sa balita na dala ng mga anghel sa kanya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, paano ako magkakaroon ng anak? Gayong wala naman akong asawa at hindi ako masamang babae. Hindi ako nagbo-boyfriend, hindi ako nakikipag-date na kung sino-sino. Di ba? Ni paghipo ng babae ay hindi ko pa nasubukan at walang humipo sa akin na lalaki. Ni paghipo ng lalaki ay hindi ko nasubukan. Hindi ako immoral. Paano ko magkakaroon ng anak? Kasi naturally, mga kapatid, di ba? Basically, na magkakaroon ka lamang ng anak kapag mayroong nangyaring pagsiping, di ba? Subhanallah. So,
Huwag mong paniwalaan sa panahon ngayon, yung nabubuntis na walang sasabihin niya, walang gumalaw sa kanya. At hindi siya kilala, at hindi siya nakilala na siya mayroong tinatawag na asawa. Na alam na this. Ano yan? Mayroon ng pangalawang Maria? Walang ganun. Subhanallah. So si Maria lamang ang bukod tanging mayroong experience na ganito. Subhanallah. Linaw? Na kung kaya mga kapatid, nagtaka ngayon si Maria, paano ka magkaroon ng anak? Paano ako magkaroon ng anak o aking Panginoon? Na samantalang wala naman akong asawa. At hindi naman ako mahalay, immoral na babae o masamang babae. At sinabi sa kanya ng anghel bilang pagtugon, ito ay mangyayari. Sabi ng mga anghel, ito ay mangyayari, hindi ito katakataka sa kapangyarihan ng Allah na siyang lumikha ng anuman na kanyang nais mula sa wala. Kapag siya ay nagpasya na lumikha ng anumang bagay, sinasabi niya lamang dito na kun fayakun, maging at ito ay magiging. Maganap at ito ay kaagad na magaganap. Walang imposible sa Allah. Kung madali ang paglikha kay Adam alayhi salam na walang pinanggalingang ama at ina, mas madali kay Jesus dahil meron siyang pinanggalingang ina, at least mayroong pinanggalingang ina. Hindi katulad ni Adam alayhi salam. Kaya naman kung ang pagturing kay Jesus bilang Panginoon dahil sa kanyang miraculous birth na merong pinanggalingan tinatawag na ina subalit walang ama, abay mas karapat dapat sigurong ituring na Diyos si Adam alayhi salam kung ganun. Subalit ay ini sa kanilang dalawa ay hindi pwedeng maituring na Panginoon ni anak ng Panginoon dahil walang ibang Panginoon at hindi nagkakaanak ang tunay na Panginoon, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Of course, mga kapatid, ito ay katulad ng mga salitang binanggit sa Biblia. Tunghayin natin ang binanggit sa Biblia. Diba? So, ito ay matatagpuan sa Luke chapter 1, verse 26 to 38 ng Biblia. Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. So astonished, she replied, how can this be since I do not know a man? Diba? So ito ay katulad. At yan ay pinatunayan din ang tinatawag na nakasaad din sa Biblia. So walang duda, ito ay parihas ng statement na namangha si tinatawag na nagtaka ngayon si Maria. At yun ngayon sagot ng mga anghel na walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. So ito po yung magiging katayuan pa. Ang gagawin ng kanyang anak na si Jesus, si Isa, kapag siya isinilang. So ibig sabihin, hindi pa ipinanganak si Jesus ay alam na ni Maria kung ano yung maging estado ng kanyang anak. At kabilang na nga ito. At tuturuan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Jesus, na sumulat at ng matuwid na pananalita at gawa. So ituturo rin sa kanya ang Taurah na ipinahayag kay Musa alayhi salam, at ganoon din ang Injil na ipinahayag sa kanya, ipinahayag mismo kay Jesus. So ang tunay at ang original na ipinahayag kay Jesus ay ang Injil, hindi po Biblia. Hindi po Biblia, kundi Injil, Ebanghelyo, the glad tidings, ang magandang balita ni Jesus. Yan po yung ibig sabihin ng Injil. Hindi po Biblia. Kasi ang Biblia, ito po ay, ako rin sa mga historia, sa mga scholar ng tinatawag na Biblia derived from the Biblos, from the Greek word Biblos. Ang ibig sabihin ng Biblos, compilation from a different books. Ito po yung compilation na mula sa iba't ibang aklat. At pinag-isa na kung kaya tinawag na Biblia. Kaya nga ito ay challenge ng mga Muslim, ng Islam sa kakristyanuhan na patunayan nila ng Biblia na ito ay salita ng tinatawag na Panginoon. In fact, the word Bible, you cannot found the word Bible inside the Bible that this is the word of God. Walang sinabi sa Biblia na mismo na sa loob ng Biblia na ang Biblia ay salita ng Diyos. Literally, wala. Hindi katulad ng Quran na napakaraming talata sa banal na Quran na ang Quran ay nagsasabing salita ng Allah. Kasi kung tunay na ito ay kapahayagan na mula sa dakilang tagapaglikha, ang dakilang tagapaglikha mismo magpapatutuo na yun ay salita niya at matatagpuan mismo sa kanyang kapahayagan. Kaya ang pinaniwalaan ng mga Muslim lamang
ay ang totoong revelasyon na ipinahayag kay Jesus Christ. Yung totoong original na revelasyon. Hindi yung tinatawag na revelasyon, yung sinasabi nila ngayon na Biblia. Kasi ang Biblia ngayon ay hindi naman original na ano yun, na kapahayagan. Kasi unang-una, hindi naman nagsasalita si Jesucristo ng mga English, Tagalog, Bisaya o Mexican or Portuguese or Spanish o ano pa man or Latin. Iba yung salita ni Jesucristo. Na kung kaya, yung kapahayagan na original na dumating kay Jesucristo, nasaan na? Kaya naman, dumating yung banal na Quran, ipinahayag ang banal na Quran para patunayan na dahil sa ito ay na-abrogate na, nawala na. So, para hindi tuloy maligaw yung mga tao at manumbalik sa pagsamba sa Allah, ipinahayag ang banal na Quran. At ipinakilala na banal na Quran ang original na kapahayagan na ipinahayag kay Jesucristo. At yun ay walang iba kundi ang Injil, ang Ebanghelyo. Okay? ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. At gagawin siyang sugo. So ito po ay deklarasyon ng Allah bago pa isinilang si Jesucristo. Sinabi na ng Allah kay Maria kung ano yung maging katayuan ni Jesucristo. At isa na nga po ito. At gagawin siyang sugo sa mga angkan ni Israel. At sasabihin sa kanila, ako ay dumating sa inyo na may dalang palatandaan mula sa Allah na inyong Rab na nagpapatunay na ako ay sugo mula sa Kanya. Ito ay katulad na banggit sa banal na sa tinatawag na Biblia nila. Diba? Ako ay ipinadalang sugo mula sa mga nawawalang tupa ng Israel. At ito yung totoo. Siya ay sugo. Pinatunayan dito na siya ay sugo at propeta ng Allah, ng Panginoong Allah. At hindi siya anak ng Allah. Kasi ang Allah hindi nagkaanak. Subhanallah. Subhanallah. Ta'ala Allah amma yakulun. At ako ay maghuhugis mula sa luwad ng katulad ng hugis ibon. At pagkatapos ay hihingan ko ito upang ito ay maging isang tunay na ibon sa kapahintulutan ng Allah. Diba? Katulad din sa nakasaad sa kanilang kasulatan na binabasa nila na pagkatapos ito sinasabi ni Jesus na ito ay hindi kusang akin bagos ito ay mula sa nagpadala sa akin. At bukod pa diyan, pagagalingin ko ang ipinanganak na bulag at gayon din ang mga kitungin. At bubuhayin ko ang namatay sa kapahintulutan ng Allah. Puro kapahintulutan ng Allah. Hindi galing sa kanyang kusang kapangyarihan. Kasi nga siya ay tao lamang. Wala siyang kapangyarihan ng pagiging Panginoong Diyos. At ang nagbubuhay lamang ng ano ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin ko sa inyo kung ano ang inyong kakainin. At kung ano ang inyong itatabing pagkain sa inyong mga tahanan. So lahat ng ito ay ito ay deklarasyon, ito ay kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Maria, na ipinalang kay Maria kung ano ang mangyayari at ano ang magiging katayuan ni Jesus na kanyang isisilang. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. So ako ay naparito sa inyo, sasabihin ni Jesus. Ako ay napaparito sa inyo na magpapatutuo sa kung ano ang nilalaman ng Taurah at ipinahintulot sa inyo sa pamamagitan ng kapahayagan mula sa Allah ang ilan na ipinagbabawal sa inyo ng Allah upang luwagan kayo bilang awa mula sa Allah. So dito sa ayan na ito ay pinatunayan na siya ay dumating hindi para baguhin kung ano ang turo ang naunang turo ni Moses.
sa mga Hudyo. Kaya naman nung siya dumating ay ang ibang mga Hudyo ay ayaw maniwala sa kanya kasi nga isik sila doon kay Moses. Ang pinaniwalaan lamang nila ay si Moses at hindi na si Jesus. May mga iba sa kanila ay naniwala kay Hesus Kristo at may mga iba naman ay talagang talipandas. Bagkos ay sinugod pa si Jesus para patay at paslangin. At daladala ko rin sa inyo ang mga palatandaan mula sa inyong Rab bilang patunay na ang aking mga sinasabi sa inyo ay totoo. Na kung kaya katakutan ninyo ang Allah at huwag ninyong labagin ang kanyang ipinag-utos at sumunod kayo sa akin sa anumang ipinahayag ko sa inyo mula sa Allah. So lahat ng ito ay words of the prophets. Lahat ng salita bilang propeta, patunay bilang propeta at sugo. Na kung saan sila ay si Jesucristo ay umaayon at kumikilos lamang, nag-uutos lamang at nagbabawal, batay at alinsunod sa kung ano ang batas na ipinagkaloob sa kanya ng Allah. No more, no less, ika nga. Diba? Siya ay nagpapahintulos sa mga dating mga ilang ipinagbabawal sa kanila noon sa panahon ni Prophet Moses, at nung dumating na ika nga siya ay may mga bagay na pinahintulutan para magsilbing kaluwagan sa kanila at bilang awa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad natin sa Islam, di ba? Kaya naman dating ipinagbawal sa mga angkan ng mga Israel sa panahon ng Jesus Christ ay pinahintulutan na sa atin. Halimbawa, sa panahon nila kay Jesucristo, bawal sa kanila ang tinatawag na pagtangkilik ng mga taba ng mula sa mga hayop. Diba? Bawal sa kanila ang kainin ang karning kamilyo. Diba? Pero sa atin sa panahon ngayon ni Propeta Muhammad, alhamdulillah, ay ito ay ginawang halal na ng Allah sa atin bilang pagpapaluwag sa atin, bilang awa sa atin ng Allah. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. Na kung kaya katiyakan, ang Allah ay bukod tangi na aking Rab, sasabihin ni Jesucristo, bukod tangi na aking Rab at inyong Rab, na ako ay nanghihikayat sa inyo tungo sa Kanya, tungo sa aking Panginoon at inyong Panginoon. Na kung kaya, sambahin ninyo siya. So malino dito ang sinabi niya, sambahin ninyo siya, hindi sinambahin ninyo ako. Kaya nakalagay sa the Lord of God is one Lord. Diba? Dahil ako at kayo ay pariho sa pagkaalipin at pagpapakumbaba sa Kanya. Ito ang matuwid na landas. So ito yung matuwid na landas. Tayo ay magpakaalipin sa Allah. Tayo ay magpakatuwid sa Allah. Kasi yan ang landas ng mga propeta. Hindi lamang landas ni Jesus, kundi landas ng lahat ng mga propeta simula pa kay Adan. Ninaw? So ito rin ay katulad ng mga salitang binanggit sa Biblia, mga kapatid. Hair. Okay, hair. Diba? Hair ba? Hair. Here pala. Here, hindi hair. Hear, O Israel, the Lord of our God, the Lord is one. The Lord of thy God is one Lord. Worship Him with all of your heart, with all of your soul, and that is the right path. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon ng nating Diyos ay isang Panginoon. Ito ay sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 ng Deuteronomy. Diba? So ang pagkakataong ito, mga kapatid, ay isang napakalaking pagsubok. So ito yung ipinahayag kay Maria patungkol sa kanyang isisilang na bata na ang sanggol na walang iba kundi si Jesucristo. At pagkatapos, ito ay isang napakalaking pagsubok para sa kanya, para kay Maria. Dahil ang kanyang dakilang kabanalan at debosyon ay kikilala sa lahat. Kilala sa lahat doon sa tinatawag na Palestine ang kanyang pagiging isang mabuting babae, banal na babae. Diba? Kilala sa lahat, hindi na maitatago yun, yung kanyang pagiging debosyon sa dakilang tagapaglikha. Nahuhulaan niya na siya ay aakusahan ng mga tao na hindi malinis. Nahulaan niya na. Naiisip na yun eh. Kaya ito yung malaking pagsubok sa kanya, mga kapatid. Sa iba pang mga talata ng banal na Quran, isinalaysay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang higit pang mga detalye. Ang higit pang mga detalye ng pagdeklara ni Anghel Gabriel alayhisalam na manganganak siya ng isang propeta. Tunghayan natin. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. At siya ay naglagay ng harang o ng dumistansya o lumayo. Ibig sabihin na siya ay dumistansya o lumayo mula sa kanyang pamilya at sa mga tao. At ipinadala namin sa kanya si Anghel Jibril alayhi salam na nag-aanyong tao na kapita-pitagan para sa kanyang paningin.
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Sinabi ni Maryam sa kanya kay Anghel Jibril, katiyakan, hinihiling ko ang kalinga ng pinakamahabaging Allah mula sa iyo upang hindi ka makagawa ng masama laban sa akin kung ikaw ay tunay na may takot sa Allah. So dito mga kapatid, قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. So sinabi ng anghel sa kanya, si Anghel Jibril, katiyakan ako ay sugo ng iyong Rab. Huwag kang matakot, ako ay sugo lamang ng iyong Rab na ipinadala sa iyo upang ipagkaloob sa iyo ang malinis na sanggol mula sa anumang dungis ng kasalanan. So minsan, nang umalis si Maria sa moske, sa templo, sa Baitul Maqdis upang maghanap ng kanyang mga pangangailangan, ang anghel na si Anghel Jibril alayhi salam ay lumapit sa kanya sa anyo ng isang tao, kapita-pitagang lalaki. Natakot siya dahil sa nilapitan siya ng isang lalaki kasi nga siya ay isang chaste woman, ika nga, isang dalisay na takot siya. Di katulad ng kababaihan ngayon na subhanallah talaga yung mga kababaihan ngayon. Subhanallah. Diba? Hindi ko na masasabi talaga, hindi ko mailarawan. Napakalayo ng kababaihan ngayon kung ikukumpara mo kay Maria. Napaka-modest. Babae ngayon ay sobrang lantaran, ika nga, kita na yung kaluluwa. Diba? Kita na yung tinatawag na kaluluwa. So, siya pa yung nagpapakita, word na subhanallah. So, natago siya dahil nilapitan siya ng isang lalaki. At siya ay humihingi ng panganlungan mula sa Allah. Sinabi sa kanya ni Anghel Jibril na hindi siya ordinaryong tao, ngunit isang anghel na ipinadala lamang siya ng Allah upang ipahayag sa kanya na siya ay manganak ng isang dalisay na sanggol. Sa pagkagulat, siya ay nagwika. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. So sinabi niya sa Anghel Jibril, paano ako magkakaroon ng sanggol gayong walang sinuman ang nakahipo sa akin sa legal na pamamaraan bilang asawa at hindi ako mahalay na babae. Diba? Hindi ako mahalay na babae. Sana all. So ipinaliwanag ng anghel na ito ay isang banal na dikrito. It's a sacred, decree na naitakda na at ito ay talagang isang bagay na madali para sa Allah na makapangyarihan sa lahat. Sinabi ng Allah na ang kapanganakan ni Jesus, nawa ang awa at pagpapala ng Allah ay mapapasa sa kanya, ay magiging tanda ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Yung kapanganakan ni Jesus, ito ay isang palatandaan ng walang hanggang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay tulad ng paglikha niya kay Adam na walang ama o ina. Nilikha niya si Jesus na walang ama. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Sinabi sa kanya ng anghel, ganoon ang tunay na pangyayari na katulad ng iyong sinasabi na walang sino mang lalaki ang humipo sa iyo at hindi ka mahalay. Subalit ang iyong Rab ay nagsabi, ang pangyayari ay napakadali para sa akin upang magkaroon ng ganitong uri ng sanggol bilang tanda ng katibayan para sa mga tao na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Allah. At siya, yung sanggol, ay awa mula sa amin at magiging masunurin sa kanyang ina at mabuti sa sangkatauhan. Na ang paglikha kay Jesus o Isa ibn Maryam sa ganitong pamamaraan ay naitala na sa Lawhim Mahfud, mga kapatid, na kung kaya ito ay walang pag-aalinlangang magaganap. So, pagkatapos dito, inihipa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang espiritu ni Jesus sa pamamagitan ng anghel na si Anghel Jibril alayhi salam, Anghel Gabriel kay Maria, at ipinanganak si Jesus, mga kapatid, sa kanyang sinapupunan tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang kabanata ng banal na Quran, ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. Yun nga, si Maryam na anak ni Imran, na kung saan ay siya ay inilayo niya sa mga kahalayan at pakikiapid at inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawing
Okay? Si Anghel Jibril alayhi salam na ihinga ang ruh o espiritu sa bukas na damit na nasa gawing bahagi ng kanyang dibdib at nakarating ang pag-ihip na ito sa kanyang sinapupunan at ipinagkaloob at ipinagdalang taon niya si Jesus o si Isa ibn Maryam. Kaya nang naging maliwanag na ang mga palatandaan ng kanyang pagdadalang tao, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, nung maliwanag na yung malaki na yung kanyang tiyan, so very obvious na, di ba? Which is lantad na yung kanyang pagbubuntis, lalong nag-alala si Maria tungkol sa sasabihin ng mga tao tungkol sa kanya. Lalo siyang natinatawag na balisa. Ang nangyayari sa kanya ay kumalat at malayo at lumawak ang nangyari sa kanya. Si Maria ganito, nabuntis. Paano nangyari? Si Maria ay nagkaroon ng sanggol, samantalang walang asawa. Kaya naman alam na this. Siya ay isang babaeng marumi. Akala namin malinis siya, devoted siya, banal siya. Yung pala siya pala yung nangunguna pagdating sa kalaswaan, kalandian at imoralidad. Yun yung mga narinig niya mula sa mga tao. Subhanallah. Kahit ang nangyari sa kanya ay kumalat at napakalayo, lumawak ika nga. Tulad ng hindi maiwasan, sinimulan ng ilan na akusahan siya ng hindi malinis, imoralidad at saka mahalay na babae. So hindi tulad ng paniniwala ng Kristiyano na si Maria ay ikinasal kay Joseph, the carpenter. Itinataguyod ng Islam na siya ay walang nobyo. Itinataguyod ng Islam na hindi ikinasal o wala siyang asawa. At ito ang dahilan kung bakit siya nagdadalamhati ng labis na pagdadalamhati. Kasi yun akusasyon ng tao sa kanya. Diba? So, yun yung tinatawag na dahilan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Sa ibang pananampalataya, which is sa Kristyanismo, na siya ay ipinakasal para daw mawala yung akusasyon sa kanya. So, alam niya na ang mga tao ay magtataglay ng tanging lohikal na konklusyon na sa kanyang estado ng pagbubuntis, di ba? Na siya hindi ikinasal. So anong ibig sabihin? So siya ay nakiapid o siya ay tinatawag na sabihin na nangalun niya, di ba? Kasi walang asawa. So yun ang logic conclusion ng mga tao. So inihiwalay ni Maria ang kanyang sarili sa mga tao at umalis sa ibang lupain. Siya ay umalis sa ibang lupain para nagpakalayo-layo siya, mga kapatid. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. At nagdalang tao si Maryam pagkatapos hipa ni Anghel Jibril alayhi salam ang kanyang kasuutan sa gawing dibdib na bahagi, hanggang sa ang pag-ihip na ito ay umabot sa kanyang sinapupunan at nangyari ang pagdadalang tao dahil doon, at siya ay umalis. Dahil dito, siya ay umalis at nagtungo sa lugar na malayo sa mga tao. Nagpakalayo-layo siya, di ba? So yung isa sa mga pag ikaw ay nakusahan na hindi mo naman ginagawa, mas mainam magpakalayo-layo ka. Kasi wala silang alam, sila yung mga mangmang sa nangyari at ikaw ang nakakaalam. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. So ito ang to make a story short, mga kapatid, bilang panghuli, at dumating sa kanya ang paghilab ng tiyan sa ilalim ng puno ng palmera ng thamar o datilis bilang tanda na malapit na siyang manganak, at kanyang sinabi, kaawa-awa naman ako. I was so pity. Sana ay namatay na ako bago pa ito nangyari. At ako ay limot na ng mga tao na hindi na nila maalala at malayo na sa kanilang pananaw. So yun ba, self-pity ba, yung pag ikaw ay nasa kalagayang ganon, na bakit paano nangyari it's a normal reaction, lalo pat mga kababayan, very emotion, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Diba? Na kung saan ay pero bang mas sana para makalimutan siya ng tao ay mawala na lamang sana siya, kasi para makalimutan siya lalo pat masasamang akusasyon na rinig niya mula sa mga tao. So mga kapatid, sa panampalatayang Islam, dito po nagtatapos ang tinatawag na ating pagsasalaysay, ang ating pagpapahayag hinggil sa kwento ni Maria hanggang sa siya ay manganak ng isang sanggol. So yan po ay kabuuan ng kwento ni Maria, papaano siya ipinakilala sa atin ng banal na Quran at papaano ang kanyang kwento sa banal na Quran. Kaya naman, anumang kwento
na hindi napapalo sa banal na Quran at hindi napapalo sa Sunnah, ay wag natin itong dagdagan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kasi ang pinaka-authentic lamang na magbigay ng totoong kwento tungkol sa mga naunang kapanahunan ay walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang banal na Quran. Nawa inshallah ay nagsilbing itong aral sa atin at gayon din ay kaalaman sa atin patungkol sa katayuan ni Maria. Na to make sabihin natin conclusion mga kapatid, na si Maria, subhanallah, ay isang dakilang babae sa larangan ng Islam. Isang babae na dapat tularan at dapat huwaran, dapat paniwalaan, at tayo ay obligadong maniwala na siya ay mula sa mga mananahanan ng paraiso. Obligado tayong maniwala na siya ay mula sa mga tinatawag na mistress, mistresses ng paraiso, batid sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natatanging babae na pinagkaluban ng Allah ng mga natatanging katangian na hindi ipinagkaloob ng ibang mga kababaihan sa sangkalupaan. Na kung kaya ay kung gusto niyong makuha yung tamang pagrespeto kay Maria, ay tunghayan niyo at pag-aralan niyo ang Islam. Kasi walang ibang tinatawag na sabihin na nagtuturo papaano at obligado ang pagrespeto at paggalang at paniniwala sa kanya bilang isang tinatawag na marangal na babae. Walang ibang nagtuturo ng ganito maliban lamang sa tinatawag na Islam. Kaya naman, tangi ang mga Muslim na mga kababaihan lamang ang sumusunod kay Maria, lalo pat pagdating sa tinatawag na physical, attributes, katulad ng pananamit mga kapatid sa panampalatayang Islam. Dahil bakit? Dahil tinan mo yung kasuotan ni Maria, sino nang susunod nito? Walang iba kundi ang mga babaeng mga Muslimah magpasa hanggang sa ngayon. Dahil si Maria ay isang mabuting alipin, isang mananampalatayang Muslim, isang Muslim na sumusuko, tumatalima at sumusunod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kahulugan ng Muslim. Ang taong sumusuko, tumatalima at sumusunod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So barakallahu fikum. See you next time sa ating mga next presentation inshallah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. So don't forget to follow us on Facebook and subscribe our YouTube channel inshallah. So barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.